Noong 1970, ang 1 kilo ng bigas ay nagkakahalaga ng halos 50 sentimos. Ngayon, mahigit 50 piso. Iyon ay isang dagdag na 100 beses ang presyo sa loob lamang ng isang henerasyon. Hindi ito aksidente, hindi ito basta pagtaas ng presyo. Ito ay ang kwento ng ating peso. At kung bakit kailangan mong maunawaan ang inflation bago ka mag-invest, magtipid, o kahit bumili ng bahay. Bago ang peso, ang mga Pilipino ay gumagamit ng pilak na barya na tinatawag na pilonsito. Mga maliit, gintong piraso na may mga simbolo ng baybayin. Pagdating ng mga Espanyol noong ika-16 na siglo, dinala nila ang peso mula sa salitang Espanyol na nangangahulugang timbang. Ang unang piso na gawa sa pilak ay nagkakahalaga base sa aktwal na metal na nilalaman nito. Katumbas iyon ng 8 reales, ang tinatawag na piece of 8, ang paboritong barya ng mga pirata at mga ngalakal sa buong mundo. Pero narito ang mahalagang bahagi. Sa sandaling ang pera ay naging papel na lamang, hindi na nakatali sa ginto o pilak. Saka nagsimulang mabago ang lahat noong 1946 nang makamit ng Pilipinas ang kalayaan. Ang exchange rate ng peso sa dolyar ay 2 piso bawat $1. Simple at malakas. Ngayon, mahigit 56 na piso na ang katumbas ng $1. Bakit nangyari ito? 3 dahilan. Una, ang government spending. Kapag ang gobyerno ay gumagastos ng higit sa kinikita nito, nag-iimprenta ito ng dagdag na pera. Pangalawa, ang imported inflation. Dahil umaasa tayo sa imported na langis, pagkain at gamit. Kapag tumaas ang presyo sa ibang bansa, bumabagsak ang ating peso. At pangatlo, ang economic mismanagement. Mula sa martial law hanggang Asian financial crisis, bawat political upheaval ay may kasamang monetary consequence. Ang inflation ay hindi lang abstract na numero. Ito ay ang dahilan kung bakit ang sweldo ng iyong magulang noong 1970 ay pakiramdam ay malaki noon. Pero kung ilalagay mo sa ngayon, halos hindi na sapat para sa isang buwan ng groceries. Halimbawa, kung nagdeposito ka ng 100,000 piso sa bangko noong 2,000 at hindi mo hinawakan hanggang ngayon, ang nominal na halaga ay pareho pa rin, 100,000 piso. Pero ang purchasing power nito, bumaba ng halos 60% dahil sa cumulative inflation. Kaya naman, ang tunay na tanong ay hindi magkano ang mayroon ka, kundi magkano ang kayang bilhin ng iyong pera. Dito pumapasok ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ang trabaho nila ay panatilihing stable ang inflation sa pagitan ng 2 hanggang 4% bawat taon. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng interest rates. Kapag mataas ang inflation, tinatataas ng BSP ang interest rates upang mas mahal ang mangutang, kaya mas kaunti ang gastos, kaya bumababa ang presyo. Kapag mababa ang inflation at mabagal ang ekonomiya, binababa nila ang rates upang hikayatin ang borrowing at spending. Ito ang tinatawag na monetary policy at ang bawat desisyon ng BSP ay nakakaapekto sa iyong mortgage rate, sa iyong savings account at sa presyo ng bilihin bukas. Ang kasaysayan ng ating peso ay hindi lang isang economic lesson. Ito ay isang salamin ng ating kasaysayan bilang isang bansa, ng ating mga pagkakamali, ng ating katatagan at ng mga pagpipilian na ginawa ng mga nasa kapangyarihan na nagkaroon ng epekto sa bawat pamilyang Pilipino. At ang pag-unawa sa inflation, ang tunay na kahulugan nito, hindi lang ang numero sa balita, ay isa sa pinakamahalagang financial literacy skill na kailangan mo ngayon. Kung gusto mong malaman kung paano protektahan ang iyong pera laban sa inflation, mag-subscribe at abangan ang susunod na video.
At kung may tanong ka, ikomento mo sa ibaba. Tutugon ako.